May mga pagkakataon minsan parang pakiramdam mo, hindi dinidinig ng Panginoon ang iyong dalangin. Pero alam mo, dalangin ko lang, huwag kang tumigil. Magpapansin ka kay Lord. Ang atin pong pagbubulayan ay makikita po sa aklat ni Marcos 10:47 hanggang 50 nang marinig niyang dumaan si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya, "Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin." Alam niyo, pinagsabihan siya ng marami at tumahimik pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin niyo siya." Kaya tinawag nila si Bartimeus at sinabi, "Lakasan mo ang loob mo, tumayo ka dahil pinapatawag ka ni Jesus." Itinapon ni Bartimeus ang balabal niya at dali-daling lumapit kay Jesus. Alam niyo po, maraming bagay sa buhay natin na minsan ay nakakaranas tayo ng kirot, ng sakit. At sabi nga, ang tawag natin doon ay pagsubok. May mga pagkakataon na minsan sasabihin ng iba, "O, pinagpray mo na yan, tama na, huwag ka nang makulit." Pero alam nyo, dito po sa aklat ni Marcos, ipinakita po dito ni Apostol Marcos na kapag ikaw lumalapit ka kay Kristo, dapat talaga magpapansin ka. Si Bartimeus po, kung hindi nyo po alam ang kanyang istorya, siya po ay bulag mula pagkabata. Kaya siya po ay nandun lang sa gilid ng kalye, naghihingi ng limos at matagal na panahon na siya talaga ay nanatiling bulag. Pero syempre, yun namang tenga niya hindi naman bulag, kaya nakakarinig siya. At nakarinig siya dati na merong nagpapagaling ng karamdaman. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Nung maulinigan niya at marinig niya na si Jesus dumadaan, alam niyo po ang ginawa ni Bartimeus, nagsisigaw, nagpapansin. Kapareho ng ginawa ni Zacchaeus, pumanik sa puno, nagpapansin. Pero alam niyo si Bartimeus, gusto talaga niyang mapansin siya ni Kristo. Kaya kahit sinaway na siya, lalo pa niyang nilakas, "Anak ni David, maawa po kayo sa akin." Alam niyo, kahit napakaraming tao, tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin mo siya." Napansin siya ni Lord. May mga pagkakataon minsan parang pakiramdam mo, hindi dinidinig ng Panginoon ang iyong dalangin. Pero alam mo, dalangin ko lang, huwag kang tumigil. Magpapansin ka kay Lord. At gusto kong sabihin sa iyo, anuman ang pinagdadaanan mo, manatili tayong tapat na nananalangin at sa pagtatapat natin, doon magsisimulang kumilos ang Panginoon. At huwag kang mag-alala. Gusto kong iparating sa iyo, naririnig ng Panginoon ang iyong mga dalangin. Nakikita ng Panginoon ang iyong pagpapagal. At ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, lakasan mo ang loob mo. Tumayo ka dahil ipinapatawag ka ni Jesus. Doon sa istorya kung titingnan natin, ang ginawa ni Bartimeus, ihinagis ang kanyang balabal. At nung lumapit siya talaga sa ating Panginoon, yung kanyang pagkabulag, simula nung kanyang pagkabata, napawi, naalis, at muli siyang nakakita. At naging dahilan upang lalo siyang magpuri, sumamba, manampalataya sa iisang Diyos na buhay. Kapatid, hindi aksidente na nakapanood ka ngayon. Hindi aksidente na nandito ka. Gusto ng Panginoon makaranas ka ng himala. Gusto ng Panginoon maranasan mo ang pagkilos niya. Kaya nais niya palagi na makasama ka niya. Antayin mo, huwag ka mainip. May gagawin ng Diyos na malaki. Ang Diyos natin ay Diyos ng himala.